Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa kami po ay nagpapasalamat, pinupuri namin at tunay na dinadakila ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Dahil ikaw, O Diyos, ang dahilan kung bakit kami naririto. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakasasamba at nakapagpupuri sa iyo. At ikaw din ang dahilan, Panginoong Diyos, kung bakit nananabik kami sa mga salita mo, Panginoon. And we are really praying and hoping and asking, O Lord God, for the guidance of the Holy Spirit. For our weakness, Father God, is really walang magagawa, Panginoong Diyos, upang unawain ang mga salita na iahayag mo sa aming mga buhay. This weakness, O Lord God, really hinders our faith. This weakness, O Lord God, is trying to use all our flesh, our physical bodies, O God, upang ang lahat ng mga pananampalataya na itinatanim mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mawala at maglaho at nakalimutan namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga bagay na ipinangako mo sa amin. But tonight, Father God, remind us, O Lord God, through your word, ipaalala mo ang mga salitang ito na magpapatibay at magpapatatag sa aming mga buhay, sapagkat ang salita mo ay buhay at kalakasan ng aming mga kaluluwa at ng aming mga spirito, Panginoong Diyos, upang lalo kaming lumago pa sa aming pananampalataya at paglilingkod hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesus. Lord, I pray that you will bless also the hands who give their offerings to you, Father God. Kaya mo, Panginoong Diyos, na sa pamagitan ng makaloob nilang ito ay patuloy nilang maranasan ng iyong kabutihan at ang kapangyarihan mo na idadaloy mo sa kanila. At gamitin mo ang mga salaping ito sa pagpapalawig pa sa gawain mo sa aming iglesia. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa iyong papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Actually, tonight, I was really excited to share the Word of God to you. Sabi ko sa misis ko kanina, nasanay ako na nandiyan si Pastor. But our pastor is already left to Korea last Wednesday. At hindi natin alam kung kailan siya babalik. Sapagkat nang tinanong ko siya kung kailan siya babalik, sabi niya sa akin, I'm not sure. Kaya hindi ko rin alam kung kailan siya babalik. Nasanay ako na, siyempre pagka Friday po, na ganitong prayer meeting, I just interpret the Word of God. But the reason why I am excited tonight, because last Friday, kung natatandaan po natin, when the Lord gave the word for us, ang sabi niya ay, I will change the way I teach you. Sabi niya. Ang sabi ng Panginoon ay, babaguhin ko kung paano ko kayo tinuturuan. Alam po natin na the Lord can read our minds and our hearts. Alam ko po, marami po sa mga kapatiran natin, sa mga miyembro po natin na nagsasabi tungkol doon sa, bakit ganon? Amen. Meron tayong nasasabi sa pangangaral ni Pastor. Amen. Pero sabi ko nga po sa inyo, let's take the Word of God not as a word of men, but as a word of God. Siguro naririnig natin lagi about sin. Amen po ba? And about our weakness, about our old self. But, narinig din ng Panginoon yung ating mga panalangin. At naririnig din ng Panginoon yung puso natin. Alam ko, bigat na bigat siguro tayo. Maaring hindi natin naintindihan o maaring nahirapan tayo na unawain ang lahat ng bagay na hinahangad ng Panginoon o ninanasa ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. But there is really a great purpose of the Lord. Why He has to, bakit niya kailangan ipangaral ito sa buhay po natin, especially for our church. Sa ating iglesia, marami na tayong natanggap na mga salita, marami na tayong naranasang mga salita sa buhay ng bawat sa atin. That's why last Lord's Day, may mga kapatiran akong nakausap after the worship service, and they said, Pastor, I am really shocked about the Word of God kanina, sabi niya. Sinabi nila sa akin na, ngayon ko naintindihan, mas lalong lumalim yung aking pananampalataya. Lalo na nung naipaliwanag siguro sa atin na the relationship of men to the serpent, to the devil. Amen?
nung ini-interpret ko rin yon, parang sabi ko, bakit ganun? May relasyon pa rin ako sa Diablo. Pero nung nakita ko yung sitwasyon ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi nagkataon kung bakit ang ahas ay pinagapang ng Panginoon. Kaya nga marami ang nagsasabi ng ahas dati lumalakad. Sabi nila, ang ahas dati ay may paa. Pero dahil dun sa sumpa ng Panginoon, ng Diyos sa kanya, nawala yung kanyang paa. At sa pamamagitan ng kanyang tiyan, doon siya lumalakad. Sino po dito naniniwala na dati ang ahas lumalakad? Kasi hindi natin alam, di ba? Pero kung titingnan niyo po, di ba, at that time, from now on, sabi nyo, from now on, ibig sabihin, nung sinumpa ng Panginoon yung ahas, doon pa lang siya lumakad sa pamamagitan ng kanyang belly. Amen? So, I don't know, hindi ko alam kung paano siya. Kasi, sino na po dito nakakita ng bulate? Ang bulate po kasi, amen, nakikita niyo po ba yung bulate? Ang bulate po, pag lumalakad po siya, tumutupi siya pataas. Ang ahas po, hindi. Slide. Ay. Ang worm po, gumaganyan po siya. Tama? Parang ako lang nakakita ng bulate. Hindi po siya ganyan lumakad. Ang bulate po, pag ganyan lumalakad. Kahit po yung caterpillar, di ba? Uusog muna siya, tapos gaganyan po siya, tapos gaganyan siya. Tapos gaganyan naman po siya, tapos gaganyan siya. Tama? Siguro ngayon lang napansin. But only the snakes really flow yung kanyang lakad sa pamamagitan ng kanyang belly. Hindi po yun umaangat. It's always. Amen. Kaya doon ko nakita nung sinabi ng salita ng Diyos last Lord's Day sa atin na the devil still have the relationship to the men. Kaya siguro hindi tayo makahalagpos, hindi tayo makawala sa Kanya, sapagkat lagi natin siyang nararamdaman. Amen? Why? Because that is the command of the Lord. Tapos sinabi pa niya na, simula ngayon, alabok ang iyong kakainin. But He's talking about the devil. Tandaan po natin, ang kinakausap ng Panginoon hindi simpleng ahas, but He's talking about the devil. The devil who destroy the spirits of men, yung spirito ng tao. Amen? Kaya siguro, yan yung dahilan kung bakit kailangan natin lumago sa pananampalataya, kailangan natin maintindihan ng lahat ng bagay. Pero sa gabing ito, alam niyo po na yung pag-aaralan natin salita ng Diyos, it is unusual. It is a usual Word of God. John chapter 3, verse 16 up to 17. Juan Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Sabay-sabay po tayo, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, upang atulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Alam ko po na when it comes to John chapter 3 verse 16, alam na po natin ito. Ito po yung siguro yung versikulo na kahit nakapikit po tayo, kahit hindi na natin basahin ang salita ng Diyos na ito sa Biblia, kabisado na po natin. Pero ang tanong, naiintindihan po ba natin? God's greatest love. Bago po tayo pumunta doon sa ating bersikulo sa gabing ito, gusto kong balikan natin si prodigal son. Alam ko po kung ano, alam niyo po yung istorya ng prodigal son, wherein, amen po ba, there are two sons of one father, isang tatay, dalawang anak, at naisipan ng bunso na kailangan niya ng
kukunin niya na yung kanyang mana sa kanyang tatay, sa rason na gusto niyang magpakalayo-layo at mabuhay na mag-isa. Amen. At samantalang po yung panganay ay mas pinili po niyang manatili sa piling ng kanyang tatay. Amen. At doon, maglilingkod siya sa kanyang tatay. Pero yung bunso, hindi lamang siya nag-isip ng ano pa mang bagay, but he decided, one day, he asked the father, Ama, pwede ba bang ibigay na sa akin yung aking mana? Yung aking portion, the portion of my inheritance, so that I can use it for my own pleasure. Amen po ba? Siguro sinasabi niya sa sarili niya na habang malakas pa ako para mapakinabangan ko naman. So ginawa po niya ay kinuha po niya ito at dinala sa isang lugar at sinabi ng salita ng Diyos, doon nagpasasa siya sa sugal, alak, babae, lahat ng vices nasa kanya. At dumating ang pagkakataon na ubos yung pera. Alam natin yung storya na yun, di ba ba? Naubos yung pera, at pagkaubos ng pera, ang sabi po nung prodigal son, buti pa sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain. Pero dito, sabi niya, nagugutom ako. Amen po. Ang sabi pa nga doon ay, halos gusto niyang kunin yung mga bunga ng punong kahoy na ipinapakain lamang sa mga baboy, at para iyon ang kanyang kanin. Pero one day, anong sabi niya po? I need to return. Gusto kong bumalik. Bumalik na lang ako sa tatay ko, sa bahay ng tatay ko. Amen? At doon, sobra-sobra naman ang pagkain. At sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa Diyos. Amen? Sabi po niya doon, nagkasala ako sa iyo, nagkasala rin ako sa Diyos. And because of that, hindi niya alam, amen po ba? Walang kaalam-alam yung anak dahil nasa malayo siya that every day, his father is waiting for him. Araw-araw siyang hinihintay ng tatay niya. Kaya nga, hindi alipin ang unang nakakita doon sa anak niya na umuwi, kundi siya mismo ang unang nakakita. Paano po natin masasabi na yung tatay ang mas na unang nakakita kay doon sa alipin? Kasi ang sabi niya, tinawag niya, mga alipin, bigyan siya ng damit. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga alipin na dumating yung kanyang anak na naglayas, na kumuha ng kanyang mana. Amen. At, ang sabi doon ay, magtiging tayo sapagkat ang aking anak ay minsan namatay at ngayon ay nabuhay. Nawala at ngayon ay nasumpungan. Dumating yung kanyang kapatid na panganay, sabi niya, mayroong kaguluhan, may kasiyahan. At ang sabi po nung kuya, bakit may kasiyahan sa bahay namin? Ang sabi ng alipin, dumating po ang inyong kapatid at pinagdaos po ng tiging ng iyong ama. Ang sabi po nung lalaki, kinausap niya yung tatay, ang tagal-tagal kitang magkasama, pero hindi mo akong bibinigyan ng matabang guya para pagsalo-saluhan ng aking mga kaibigan. Anong sabi ng tatay? Sabi niya, ang lahat ng akin ay iyo. Kung anong gusto mo, pwede mong kunin. Samantala ang kapatid mo na wala, ngayon ay nasumpungan. So sa storya po natin, makikita po natin, from the prodigal son, there are missing pieces. Meron tinatawag na nawawala. Kasi di po ba, kumbaga, kapag binasa natin ng prodigal son, we actually cannot understand why. Bakit itong anak na ito, amen po ba? Kung titignan po natin, hindi sila mahirap na pamilya. Mayaman po sila. Kasi unang-una, ang ebidensya na sila'y mayaman, may mga alipin. Amen? Pangalawa, may mga hayop na alaga. Amen? Pangatlo, may kayamanan. Amen? May pinamamana. So, ibig sabihin, all the evidence and proof that this family is a rich family, kahit na hindi po natin basahin ng lubusan ang salita ng Diyos. Kahit na po hindi inistorya ng isa-isa
ng salita ng Diyos. Pero alam natin, mayaman talaga sila. Kaya, dahil sa kabila po ng kanyang kayamanan, why this man, this youngest son, bakit itong bunso na ito ay naisipan po niyang maglayas? Bakit naisipan niya na iwanan yung kanyang magandang tahanan at manirahan sa ibang lugar na kung saan siya ay magiging stranger at walang tiyak na matitirhan? Amen po ba? Hindi po yun, very unusual po yun. Kasi di ba, almost lahat po tayo, sabi nga, there is no good place like our home. Amen po ba? Kaya nga ang tawag dyan, home, sweet home. Kasi lahat po tayo, masaya tayo. Mahirap yung nakikitira. Amen? Hindi po masaya kung ikaw ay nakikitira lang. Amen? Naranasan ko yan sa buhay ko, yung makitira. Simula high school ako, nakikitira ako. Amen? Kaya nga, hindi naman sa pagmamayabang, hindi po kami mayamang-mayaman dahil ang nanay ko planchadora lang. Ang nanay ko po ay planchadora, real estate, labandera. Amen po ba? Ang tatay ko ay construction worker. Amen po ba? Pero yung mga magulang ko madiskarte. Amen. Ang nanay ko pagkatapos magtinda ng lupa, maglabada, magplancha, magluluto pa po yun ng ulam para ibitinda po sa labas. Sobrang sipag po niya. Amen. Kaya siguro madali siyang namatay. So sobrang sipag niya, yung lahat ng sakit. Amen. Kaya hindi po kami sanay na kumakain ng walang ulam. Opo, sa totoo lang. Lagi masarap ang ulam po namin. Kasi, di ba, pagka hindi na ubos yung ulam na nilulutong ng nanay namin, so yun. Tsaka alam naman po natin, bago niya itinda yun, meron kami. Amen? Meron sa amin. Hallelujah. Pero nung nakitira po ako, naranasan ko po yung saging na saba na hindi po nilagang, toyo at saka mantika. High school po ako, 3rd year and 4th year po ako, dyan po ako. Yan po yung kinagisnan ko na ulam. Kapag sabi ko sa auntie ko, auntie, ano ulam? Ay, nandun sa may nakatakip. Nakatakip pa. Alam niyo po ba yung langganita, yung kulay puti? Kulay puti, yung parang arinola. Tama ba? Yun. Opo, yung may puti, tapos may, kundi pula, doon sa gilid, kundi pula, asul. Di ba? Dalawa lang kulay yon, pula at saka asul. Nakatakip yon. Akala mo masarap, akala mo adobo. Amin po, pag tinignan mo doon, saging. Minsan nga po, hindi pa po saging na saba eh. Saging yung maasim-asim, na maraming buto. Yan po yun. Kapag nilamas mo sa kanin, amin po ba, parang malata. Amen. Yun po yung ulam ko noon. Pero, kinagtsagaan ko. So, ang hirap na nakikitira. Amen po. Alam niyo po na kahit na tinatamad-tamad ka na, pag nakikitira ka lang, ay, kailangan mo maglinis. Amen. Kailangan mong makisama. Amen. Kailangan mo makisama doon sa tinitirahan mo. Nanirahan ako sa auntie ko, yung mga pinsan ko na mga anak niya, nakaupo lang, tapos ako naghuhugas ng pinggan. Oo, tapos ako magwawalis ng paraangan namin doon sa baba, ako magwawalis yung mga pinsan ko, naglalaro na. Bago ako makapaglaro, kailangan matapos ko muna kasi nakikitira lang ako. So, that is really the life. Being a stranger. Amin po ba? Kahit ka mag-anak mo na yan, kapag ikaw ay nakikitira lang, hindi mo sariling tahanan, mahirap. Kaya nga, iniisip ko, bakit itong alibugang anak na ito, naisipan niya na umalis. Pwede naman niyang kunin yung kanyang mana, tama? Pwede naman niyang kunin yung mana niya na hindi siya aalis. Kung kayo po yung alibugang anak, aalis ba kayo? Mas maganda di ba yung, meron naman na, akin na yung mana ko, and then, susugal ako, uuwi ako. Iinom ako, uuwi ako. Tama? But he chose to live outside the house. Amen? Mas pinili niya po yon. Kaya nga, sabi ko doon, there is really a missing piece.
Bakit nagdesisyon, amen po ba, bakit nagdesisyon yung alibugang anak na bunso na umalis doon sa kanya? Alam niyo po ba na napagtanto ko na yung panganay na anak, kahit na nabubuhay siya doon sa bahay ng tatay niya, may tampo siya sa tatay niya. Bakit? Kinikimkim niya lang. Kasi sabi niya doon, ang mga barkada ko, hindi ko matipon-tipon kasi wala ka namang ibinibigay na guya. He's asking. Amin po ba? Naghahanap din ito. Alam niyo po ba ng istorya ng alibugang anak? That story is the story of the church. Yun po ay istorya ng iglesia, hindi po yung istorya ng dalawang anak lang. Lahat po tayo na nasa loob ng iglesia, mga anak ng Diyos. Amen. We're all children of God. Pero meron po sa atin, kung titingnan po natin, meron po na mga mananampalataya, amen, namumuhay sa sanlibutan, pero umuwi pa rin sa bahay. Ibig sabihin, nag-church pa rin. Tama? Mali. Namumuhay sa sanlibutan. Kung anong ginagawa ng sanlibutan, pero nasa church. Amen? Yung prodigal son, ang ginawa po niya kasi totally. He left the church and lived in the world. Tama? Hallelujah? Kaya kung titignan po natin, ano po ba talaga ang maganda sa kanilang dalawa? Yung namumuhay sa sanlibutan, pero nananatili sa church, o yung umalis sa church, amen po ba? Umalis na sa church, sapagkat alam niya na mamumuhay siya sa sanlibutan. Ano po ba talaga ang maganda dun sa dalawang ginawa nila? Because, di ba, karamihan po sa atin, amen, we cannot retain, we cannot, amen, hindi po natin magawa na yung pananampalataya natin ay nandun sa tinatawag na maalab na pananampalataya all day long. Dumarating sa pagkakataon na meron tayong panahon ng kasaganaan sa pananampalataya at meron din naman tayong panahon ng kasalatan sa pananampalataya. Amen? Hindi natin mailagay yung sarili natin katulad na ni Apostol Pablo na kahit na anong mangyari, sabi niya doon, you cannot separate me from the love of God. Dito natin makikita what is really the problem. What is the missing piece of that prodigal son? Why he intended to go out from the house of his father and live into the world. Mas piliin niya po na malayo siya sa tatay niya. That missing piece is love of his father. Tayo rin, kapag hindi natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng basa natin, di po ba? Tandaan po natin, every promise of the Lord, last Fridays, the Lord said, your spirit is already in heaven. Whether you like it or not, sabi niya dito, when you accepted the Lord Jesus Christ, since the Lord Jesus Christ died already on the cross, and His death is for your salvation, hindi na pwedeng bawiin ng Diyos yun eh. Your spirit is already belongs to God. Amen? Whether we do not understand it or not, pero tandaan po natin na kahit na yung spirito natin na ay kabilang na doon sa kalangitan, pero kung yung pananampalataya ng isang tao, kaya nga diba, wala na pong mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Bakit? Tinubos na tayong lahat ni Kristo. Bakit mapupunta ang tao sa impyerno? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Di ba sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believeth on Him will not perish, but have everlasting life. So ibig sabihin, ang isang tao, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag hindi siya nanampalataya. Kaya humihiwalay ang isang mananampalataya kasi di mo ba,
Once you understand about the Word, once you understand about the love of God, tandaan po natin ang dahilan kung bakit nasa loob tayo ng iglesia, dahil sa pag-ibig ng Diyos. It is not because of somebody who took us in the church. No po, hindi po. Ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat sa loob ng iglesia, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-ibig na yun, lahat po tayo wala rito sa church. It is because of the love of God. Kaya kapag hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Diyos, amen po ba? Kasi pag sinabing pag-ibig kasi, di ba, ang nararamdaman kasi natin sa pag-ibig na yon, someone who will provide everything, someone who give all my needs, someone, ganun ang iniisip kagad natin kapag sinabing pag-ibig ng Diyos. Pero whether we like it or not, everything is already there. Alam niyo po ba na, sa totoo lang, wala sa atin ang salat. Alam niyo ba kung bakit nararanasan natin ang kasalatan? It is our fault. Di ba sabi ng Panginoon, ask whatever, di ba? Whatever you wish. Totoo ba yung sinabi ng Panginoon? Hingin mo ang maibigan mo. Sabi niya, kung ikaw ay mananampalataya at hindi mag-aalinlangan, ang kinin mo na ito'y matatanggap mo. Amen? So, ibig sabihin, lahat po tayo pinangakuan ng Diyos. Hindi lang isang tao ang pinangakuan ng Panginoon sa loob ng iglesia. Hindi lang isang tao ang pinangakuan at kung may nakikita kayong umaasenso sa iglesia, amin po ba, minsan nainggit sila sa umaasenso. Huwag kayo mainggit. Sa totoo lang, natatanggap niya yung kanyang pagpapala because kiniklaim niya. Amin po ba? Pero sa totoo lang, lahat tayo, deserve tayo sa pagpapala ng Panginoon. Hindi pwede na lahat tayo anak ng Diyos, si Michael lang ang pakakainin. Hindi pwede, hindi ganun ang Diyos. God is a God, an equal God. Kung mahal niya ang isa sa atin, lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng isa lang ang kaya nga hindi na, di ba, kapag nakikita daw natin yung kapatiran natin na umaasenso, we should not have envy. Hindi tayo dapat mainggit sa kanya. Pwede mong sabihin, Ama, anak mo rin ako. May pagkukulang ba ako kung bakit hindi ko natatanggap yung pagpapala niya? Kasi di ba sabi nung tatay doon sa isang anak niya na hindi prodigal son, sabi niya, lahat ng akin ay lahat ng anak-anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hindi mo ba? Kung ano man ang meron ng Diyos, sa atin yun. Hallelujah. Sa atin lahat yun. Pero, ang tatanong na lang natin, bakit hindi natin natatanggap? Bakit hindi natin nararanasan? Oh, there is really problem. Kaya nagiging panalangin ko, Lord, kung meron akong pag-aalinlangan, kung meron akong pangamba, kung meron man akong takot na nararanasan sa buhay ko, patawarin mo ako. Kasi alam niyo po, kapag natakot tayo, nag-uumpisa yan na kawalan ng pananampalataya. Really, nagda-drop na yan. Pag nangamba ka na, natakot ka na, nabalisa ka na, yung pananampalataya mo, kahit nang ubod ng taas niyan, unti-unti yan, nagsising. Lumulubog. Amen. Huwag mong tingnan yung kawalan. Ang tingnan mo, yung pananampalataya mo, hindi nababago yung nangako sa'yo. Hallelujah! Ipinangako ng Panginoon sa buhay po natin, yung nagmahal na Diyos, tingnan niyo po, yung pagmamahal niya sa atin, He gave His begotten Son. Kung yung anak nga ibinigay sa atin, how much more yung mga bagay na material na meron tayo. Hallelujah. But the devil will come. Sa totoo lang, ang diablo dumarating sa atin para sirain yung isip natin sa Panginoon. Tama ba? Di ba minsan kapag na-church tayo, na-bless tayo sa salita ng Diyos, but the devil will try to use, gagamit ang diablo, amin po ba, para yung pananampalataya, yung tinanggap mong salita ng Diyos, yung pinanaligan mo, na-bless ka nung last Lord's Day, gustong burahin ng diablo. Gustong tanggalin ng diablo. Amen? Kaya, anong nangyayari? We are just prodigal son. We forget the love of God and we try to move out of the church.
Amen? Umaalis. Sa totoo lang, meron bang pinapalis sa church? Di ba? Wala. Meron ba tayo narinig sa Diyos na, simula ngayon, hindi ka na pwede sa church? Amen? Alam niyo po tayong mga magulang, pag matigas ang ulo ng mga anak natin, anong sinasabi natin? Lumayas kayo! Pero, sa totoo lang, yung puso mo ba, seryoso ka na, nagpapalayas? Pag lumalayas naman, anong sasabihin? Ay, anak ko. Tama? Why? Because we are parents. Mas daig ba natin ng Diyos? That's why, if we understand about the love of God, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng basa natin, I will not go out from this house because this house is the house of my Father. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ako aalis sa church kasi ang church ang bahay ng tatay ko. Amen! Hallelujah! Kasi ganun yung nangyayari. Amen po ba? Sa totoo lang po, sabi ko nga po sa inyo hindi nga kayo prodigal son. Yung umalis, iniwan yung bahay. Pero katulad naman tayo nung panganay. Nasa loob ng church, pero namumuhay sa mundo. Tignan niyo po, nung dumating yung kapatid niya, masaya ba siya? Di ba? Hindi siya masaya. Kaya kayo, kung hindi kayo masaya na nakikita niyo yung mga kapatirang bumabalik, nako, para kayo yung panganay na anak. You do not understand. Hallelujah. Kasi alam niyo po ba kung bakit bumabalik ang mga kapatid sa church? Kasi may nawala sa kanila. Ano yon? Yung love ng Diyos. Kaya tayo rin, kapag ka nararamdaman mo sa buhay mo na nababawasan yung pananampalataya mo sa pag-ibig ng Ama sa iyong buhay, bumababa yung pananampalataya mo. But if you can feel every day in your life the love of God every day, whether nakakaranas ka ng problema o there is a love of God, kasi hindi naman nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Tignan niyo po, mahirap, mayaman, may pagmamahal ang mga magulang. Hallelujah. Alam niyo po ba na yung pagmamahal ng 9 na anak sa pagmamahal ng iisang anak, pareho lang. Minsan nga nakakaingit yung maraming anak. Hallelujah. Bakit? Kasi they really, walang ibang sinasabi yung mga magulang na yan, kailangan ko magtrabaho kasi ang dami naming anak. Hindi pwedeng ganito. Kailangan, di po ba? Pero alam mo po ba, ano reklamo ng isang anak din? Ay, kailangan ko magtrabaho kasi marami rin kami gastusin. Pareho lang. Wala pong yung magulang na isa lang anak, ayoko mo na magtrabaho kasi isa lang naman anak ko Meron ba? Wala! They will really try to find. Amen po ba? Kahit isa lang yan. Kahit 10, 12, 12, pareho lang ang isip ng magulang. Sabihin niyo po ba, mas daig ba ng magulang na yon? Yung magulang natin na nasa langit? It's the same. It is the same. Kaya, kung titingnan po natin, amen po ba, when I understand about, for God so loved the world, He gave His begotten Son, nung naintindihan ko mabuti, nung pinag-aralan ko, I should not really, amen po ba, hindi ako pwedeng dumating sa pagkakataon na nawawala yung paglilingkod, nawawala yung pananampalataya ko sa Diyos kasi hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig from the very start. Diba ang sabi ng Diyos, I have created you out of my love. Wala po tayong mababasa sa Biblia na tayo nilikha ng Diyos out of love. Sa totoo lang po. Pero lagi natin naririnig, di ba kay Pastor Jong, you are created out of love. Why? Because Jesus is the begotten love of God. Nung nilikha tayo ng Diyos na through His image and likeness, yun po yung sinasabing, you are created out of the love of God. Kasi ang anghel, nilikha rin ng Diyos, but not according to His image and likeness. Ang mga hayop, nilikha rin ng Diyos, katulad ng tao, pero hindi sila nilikha out of God's image and likeness. Sino lang ang ginawa out of image and likeness? Only men. Kaya nga sa Ephesians chapter 1 verse 3,
Sa atin lang ang pangako. Tayo po yung tatanggap ng tunay na pagpapala ng Diyos. Mula sa physical hanggang sa spiritual. Kaya, do not lose the missing piece of your life. Amen po ba? Kahit na dumarating tayo sa tinatawag na miserable ang buhay po natin, or kumbaga, dumaraan tayo sa punto sa buhay po natin na, not doing good. But remember, still, God loves you. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi pa rin nababago at hindi pa rin nawawala sa iyo. Even in the point of death. Diba sabi ni Apostol Pablo, kahit nasa kamatayan, pakinabang. Bakit? Kasi nararamdaman niya yung pag-ibig ng Diyos. How? Diba? Sabi ng Panginoon, He demonstrate. The demonstration of God's love. Amen po ba? Tingnan mo niyo po yung demonstration of God's love ng tatay. Nagkasala yung anak na bunso. Kinuha yung kayamanan. Amen po ba? And he totally, amen po ba? Buo na ipinasya ng bunso na yon, patay na ang tatay ko. Bakit? Kasi ang mana hindi naman nakukuha hanggat hindi namamatay ang magulang. Pero sa ka nakakita, masakit yun sa magulang na kapag kinuha na yung mana, ibig sabihin na mamatay ka na. It's the same. Amen po ba? Actually, wala pa akong nakitang ganon. Amen po ba? Yung mayayaman, can I can have money? Pwede mo ba akong bigyan ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon? Ganon. Pero yung kukunin ng mana, actually, amin po ba, hindi nagiging effective ang isang mana hanggat hindi namamatay yung nagpapamana. So, ibig sabihin, from that time, he already considered his father dead. Amen? Pero nakakatuwa, di ba? Kahit na gano'n ang ginawa sa kanya ng bunso niyang anak, he demonstrated the love. Ito ang pag-ibig. From the moment you come out from my house, I am waiting for you. Ganyan ang Diyos natin. Kahit na lumabas tayo sa church, at bumalik tayo, at lumabas tayo, at bumalik tayo, at lumabas tayo, kahit ilang beses mong gawin yan, tatanggapin tayo ng Diyos because God demonstrated His love towards us. Kaya nga diba, yung forgiveness ng Panginoon walang katapusan. Amen? Hallelujah? Tayo ba? Yung forgiveness niyo po ba, may katapusan o wala? May hangganan o wala? May hangganan. Kasi tao tayo eh. Amen po ba? Pero kung si Kristo nasa atin na, forgiveness and forgiveness. Kahit na magkasala pa, meron tayong reservation of forgiveness. The son, itong anak ng prodigal son na ito, he do not understand. He did not understand his father's love. The things that he prepared, the father prepared for him, hindi niya alam. Yung kinuha niyang mana, that is only portion. That is only part. Amen po ba? Bakit? Kasi kung anong lahat meron. Tignan niyo po. Only God resides in heaven. Amen? Tandaan po natin, ang nakatira doon sa kalangitan, only God. Amen po ba? Ang Diyos lamang. Why? Because He's a Spirit. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, He wants everyone who will believe in His Son will resides in heaven. Amen? Yun ang hinahangad ng Diyos sa atin. Makasama niya tayo doon sa kanyang tahanan. Romans chapter 5 verse 8, datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayong mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Christ did not die when we became born again Christian. Hindi po yung kamatayan ni Kristo ay matatanggap at mararanasan natin ang kapangyarihan nito simula nang tayo maisilang na muli, simula nang tayo manampalataya. No! That love of God was being demonstrated for every one of us when we are still sinners. Nung tayo makasalanan pa. Kaya wala po makapagmamalaki sa atin. Wala tayong makapagsasabi na, minahal ako ng Panginoon kasi ganito na ako, ginagamit ako ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon kasi worker ako, mahal ako na, no! Hindi ka pa worker, wala ka pa rito sa church, mahal ka na ng Diyos.
Hallelujah. Mahal ka na ng Diyos. That's why every people, amen po ba, lahat ng tao sa mundong ito, mahal ng Panginoon. On June 22, pinatawag po ang lahat ng mga pastors ng Las Piñas. That is June 22, I think that is Saturday. June 22, pinatawag po ng isang political, I just saw, nakita ko lang kanina umaga yung sa GC po namin. Attention all pastors, you are invited to attend this June 22, ganito, sa lugar na ganito, through the effort of this political man. Sabi ko, okay. Ang inisip ko na lang, sabi ko, Lord, siguro panahon na para makilala na ang Diyos namin ay Diyos na totoo. Kaya siya lumapit sa lahat ng mga pastors dahil alam niya makapangyarihan ang Diyos ng mga pastors. Kasi dati ang pinalapitan, pare. Amen. Hallelujah. Sa totoo lang, wala pong lumalapit halos sa mga pastors. Kumbaga, pag sinabing pastor, parang alangan pa nga sila kagad pag sinabing born again. But right now, all the pastors, sa nakita ko kanina umaga, we are already 38, nasa 38 na po kami na nag-registered na pupunta sa June 22. 38 pastors and 38 church. Hallelujah. So, ibig sabihin, amen po ba, pinapakita lamang ng Diyos, your God is a faithful God. Your God is a loving God. Kung sa kanya, sa political man na yon, ang kanyang ay gagamitin din ng Diyos kami para makakilala siya sa Panginoon. Hallelujah. Vice versa. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na, ganito lang, gagamitin lang kayo sa ganito. No. Tignan natin yung kaparaanan ng Panginoon. Bakit hindi lalapit kayo dun sa taong yon? Tandaan po natin, kahit na yung mga taong yun ay wala pa sa church, mahal sila ng Diyos. Hallelujah. Sila po, mga minamahal ko, hindi nila alam kung paano silang minamahal ng Diyos. Kaya nga nakapagtataka kung bakit sa loob ng iglesia, ikaw na tumanggap na ng pag-ibig ng Diyos, lumalabas pa ng iglesia. Are you going to be a prodigal son? Amen? Alam ko po, amen po ba, we are not perfect. Hindi po tayo perfecto na mga mananampalataya. Pero isipin mong mabuti, lalabas pa ba ako? Hindi ako lalabas. Kasi alam ko na kahit na nagkulang ako, lagi ko nagiging panalangin yan eh. Siguro naririnig ninyo, Lord, nagkukulang ako, marami akong pagkakasala, marami akong kahinaan, pero inuunawa mo ako. Ganyan ang Diyos natin. Hallelujah. So do not lose that missing piece in your life. Kapag ka nanlulupaypay na kayo, let us go back to the love of God. Bumalik ka dun sa pagmahal ako ng Diyos. Amen? Mahal talaga ako ng Diyos. Alam niyo po ba na, tignan niyo po yung mga mananampalataya, pumipili po na lumalayo, inilalapit sila ng Diyos. Amen? Tanyo si Nanay Lagri, hindi makapag-prayer, pinatira sa church. O di araw-araw nakakapag-prayer siya. Hindi natin alam yung plano ng Diyos eh. Hindi, sa totoo lang, walang plano, di ba, Nay? Hindi walang plano sila na tumira dito. Actually, nung kinausap namin si Pastor, sabi ni Mr. Marcel, Pastor, pakisabi mo na. Sandali lang. Ano tayo? Hiday-hiday lang tayo. Amin po ba? Hindi namin alam kung paano didiskartehan. Hanggang sa nakapasok kami, nakapenetrate kami ni Sister Marcel. Okay. How many months? 3 months. Okay, go. Diba? Hindi natin alam yung kaparaanan ng Diyos. Si Tatay Boy, nahirapan pumunta dito. Hindi ka na. Andito ka na eh. Kasi diba, hindi natin alam kung ano yung, diba, yung purpose ng Panginoon eh. Within 3 months, alam niyo kung bakit kayo 3 months dito pinatira, diba? Diba sabi ni Pastor, mahalaga 3 days. Mahalaga yung 3 days, diba? 3 days. Amen? Mahalaga yung 3 months. Sa loob ng 3 months na yan, kailangan tumatag ang pananampalataya ninyo. Kasi baka pagbalik nyo ng panics, ganun uli.
Amen? Kasi pinamimiss ng Panginoon sa'yo, ito yung nawawala sa akin. There's a missing piece in my life. At ito yung hinahangad ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa'yo, ano man ang akin, sa'yo rin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, di ba? Kaya kung may kulang tayo sa pera, kulang tayo sa financial, don't worry. God will do the rest. Sabi, last night, nakapag-usap kami ni Pastor through chatting. Kung kailan nandun na siya sa Korea, tsaka kami nakapag-usap. Ang sabi sa akin ni Pastor, Pastor Manny, I feel sorry about you, about your family. And basta inaayos niya yung tungkol sa family ko. Kaya nga po, actually, nandito na yung susi ng mission house. Anytime you want to transfer to the mission house, here's the key. Sabi niya, kung gusto mo lumipat na dyan sa mission house. Really, Pastor Jong is really changed. Kumbaga, ang laki talaga. Masasabi ko, ang laki talaga ng pagbabago. Kaya, nung binigay niya sa akin, kasi hindi niya talaga yan, before pandemic, alam natin, kahit susi, hindi talaga iniwan sa akin. Wala. Kaya nga, nasira ang itlog, nasira ang mantika, nasira lahat. Pero mong 3 taon mong hindi gamitin, di masisira. Diba? So, lahat yun, nasira talaga. Pero ngayon, sabi niya, Pastor, this is the key. Tapos last night, nag-uusap kami, ako nang bahala, sabi niya ganyan. Huwag kang mag-alala, Pastor. Hindi ako nangangamba. Kaya nga, sabi ko sa inyo, I'm so excited to share the Word of God to you. Because ito yung kulang natin eh. Diba? Kahit ako bilang isang pastor, minsan parang na-feel ko na, parang hindi ako malakas, parang hindi ako matatag, parang hindi ako matibay. That's why kanina, binalik ako ng Panginoon. I am crying the whole time na nag-worship tayo kanina, nag-start si Shobi sa worship, sa praise and worship natin. My tears cried talaga. Naiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, salamat kasi naramdaman ko ulit to. Kasi pag naiyak ka sa Panginoon, it means there's really something na tinuturo sa iyo ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na kailangan maiyak tayo. Pero tandaan niyo, ang hirap kayang maiyak. At ang hirap din magkunwari na umiyak. Yan ang hindi ko ugali. Pero once na talaga na naramdaman mo, may naramdaman ka something in God, in your life, kahit na ayaw mo umiyak, iiyak ka. Hallelujah. So, do not let the missing piece out of you. Huwag mo nga hayaan na mawala yung missing piece na yon. Kaya kahit nanunupaypay ka, kahit nawala ka ngayon, may kawalan ka ngayon, o something na dumaraan ka sa mga pagsubok, dumaraan ka sa problema, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. The love of God is still there. Kaya kapag bumalik ka, yayakapin ka ng Panginoon. Hallelujah. The same promise of the Lord, tumalikod ka, bumalik ka, the same promise of the Lord, matatanggap mo. Hindi nabawasan. Walang nababawas. Amen! Amen! Hallelujah. You feel so excited about that one? Diba? Kung titignan po natin, totoo. Nung minahal ako ng Panginoon, mas grabe pa kaya tayo nung minahal tayo ng Panginoon. Hindi natin siya kilala. Hindi natin siya kinikilala. Amen? Sino kinikilala natin? Sa libutan. Lalo na ngayon na nananampalataya tayo sa Kanya. Of course, we are not perfect. Marami pa rin tayong kahinaan. Pero don't worry. God's love, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago sa iyo. 1 John chapter 4, verse 9 up to 10. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang kayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak sa pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi daw tayo ang umibig sa Diyos kung bakit nandito tayo. It is God who really first loved us. Minsan nakakalimutan natin yan eh. Amen po ba?
Para tayong mga isda. Dati wala tayo sa net. Kasi ngayon nasa net na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Dati, kawala-kawala tayo sa ocean. Alam niyo po ba yung ocean? Napakalapad po niyan. Di po ba? Sabi nga, mas marami daw ang tubig sa mundo kaysa sa lupa. Mas marami ang tubig. Kahit sa katawan natin, di ba? Ang pinakamaraming sakap ng katawan natin, water. Kaya kapag may sakit tayo, kulang tayo sa water. Dehydrated. Amen? That's why we need water. And then, di ba sabi ng Panginoon, what is the real water? The Word of God is water. It refreshes you. Kaya kapag kulang na tayo ng salita ng Diyos, we are drained, di ba? Para tayong, tawag doon? Drain na drain tayo. Parang tuyot na tuyot tayo. Amen. Kaya kapag pasok mo ng church, wala kang nararamdaman, you are drained. Amen. Tubig ka na meron ka. Walang tubig na malinis. Di ba sabi ng last Lord's Day? Overflowing of water. Amen. Anong gagawin natin pag kulang na tayo ng tubig? Drink. Nasaan ang living water natin? Word of God. Salitaan ng Diyos. Kaya yung lalaki na yon, yung prodigal son, amen po ba? Actually, sinasabi niya doon sa bahay ng aking ama, sapat ang pagkain. Amen? What is that pagkain? That is spiritual food. Amen po ba? Kapag lumabas tayo sa church, akala niyo ba may spiritual food sa labas? Wala. Lalo ka madidrain. Subukan niyo po. Hindi ka mag-church ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, hindi ka makarinig ng salita ng Diyos. You are drained. Totally drained. Para kang dehydrated. Amen? Ang hirap kaya pagbalik mo sa church, parang naninibago kayo. Parang, amen? Hallelujah. That's why the prodigal son, yung prodigal son, na-realize niya lahat yun nung wala na siya sa church. Nung wala na siya sa bahay ng tatay niya. Sabi niya, doon sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain. Sobra-sobra pa. Hallelujah. Amen? Kaya kung gusto niyong mamatay, lumabas kayo ng church. Mamamatay kayo. Spiritually. Hallelujah. Amen? Kaya, stay in the church. Stay in the presence of God. That is really the missing piece. Kaya sabi nung prodigal son, I will come back. Kaya sabi niya, di ba, I have sinned against you and against God. Amen? Hallelujah? Kaya, wag nating isisi sa iba. Di ba, kanina nakapost sa Facebook, di ba? In the church, amen po ba, maraming imperfection. Kahit pastor, worker, miyembro, imperfect. Walang perfect. Pero kapag nakita mo sila, matitisod ka na ba? Hindi. Aalis ka na ba? Hindi. Kasi pareho mo lang sila. Walang perfect na church. Kapag nakita mo ang kahinaan ni Pastor Manny, huwag kang matisod. Panalangin mo si Pastor Manny. Why? Because he's only man. Tao lang ako. Amen po. Hindi po ako Superman. Hindi po ako si Jesus Christ. Hallelujah. Ang tignan natin, minahal siya ng Diyos. Lahat tayo may kahinaan sa loob ng iglesia. Lahat tayo may lihim na itinatago sa harapan ng Panginoon. Amen? Lahat tayo. Pero ang pinakamahalaga dito, tinatanggap tayong lahat ng Diyos. Kasi mahal niya tayo. God is demonstrating that love to us. The love that was hidden. Alam niyo po ba yung tinatawag na the love that was hidden? Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Epeso 1:4 hanggang 6. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkakupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kalwalatian ng Kanyang biyaya na sa atin na ipinagkaloob na masagana sa minamahal. From the very start, bago nilikha ng Diyos ang sanlibutan, meron ng pangako, meron ng plano
at meron ng nakalaan sa buhay ng baso sa atin. Itinalaga na yon. That is the love that was hidden. Amen po ba? Amen? Alam niyo, minsan yung mga magulang, hindi na nagsasalita ang anak, pero gumagawa ang magulang. Hindi mo hinihingi, pero ibinibigay ito. You should not ask your parents. Walang anak na nag-uutos pa sa... Buti pa yung magulang nag-uutos minsan sa mga anak, pero lambing. Amen? Kapag inutusan ng anak na magsaing ka nga anak, lambing po yun, hindi yun utos. Pero kung tutusin ng anak, hindi po dapat talaga inutusan. Tama ba? Kasi dapat kumukusa. Kasi nga, walang kusa. Tama ba? Totoo naman, di ba? Yung mga magulang, actually, ayaw nilang nag-uutos. Pero kapag nag-uutos ang magulang, lambing yon. Anak, pakikuha mo nga ako ng tubig. Hindi po utos yon. Lambing yon. Amen? Pero tingnan po yung anak. Yung anak ba, nag-uutos sa magulang na, Nay, laban mo nga yung damit ko? Wala po. Pero, nilalaban. Hindi nyo inutusan. Nay, pagluto nyo nga ako ng ulam, hindi po kayo nag-uutos. O mga anak, nag-uutos ba? Hindi, di ba? Pero, nagluluto sila. Why? Because there is love. Amen? Okay. Meron po, alam ko po na meron din naman imperfect na mga magulang. Pero karamihan po, hindi magulang ang naglalayas. Sa totoo lang, karamihan na naglalayas, anak, tama? Lalayas na ako dito sa bahay na to, tama? Hallelujah. Alam niyo po ba yung mga magulang, wala po nagsasalitang lalayas na ako. Totoo po, pag nagagayat, sinasabi ng mga nanay, lalayasan ko kayong lahat. Tama? Tama yan, pero salita lang yun. Tignan niyo maya-maya, nagluluto siya, hindi lumalayas. Tama? Kasi alam nila kung anong mangyayari kapag lumaya sila. Hallelujah! Amen? Pag nagtatampo kayo umaalis eh. Pero ang magulang, kahit na nagtatampo na, hindi yan lumalayas. Amen? Sipin nyo mabuti, kapag ang magulang lumayas sa isang tahanan, o nasaan ang nanay nyo? Lumayas po. It's really not good. Amen po ba? Karamihan narinig ko, nasaan yung anak mo panganay? Anak ko, naglayas na. O, di ba? Hallelujah! Kasi, parents love their children. Ganyan tayo. Amen po ba? Sa church po, hindi lumalaya si Lord. Bawa, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pag nagpupuri tayo sa Panginoon, even though sometimes we can hear na hindi daw hindi tinatanggap ang ating pagpupuri. Pero the Lord still in the church. Sabi niya, di ba, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanyang kalagitnaan. Kaya even though your worship is not good, your worship is not, kumbaga, hindi karapat-dapat, pero nananatili ang Panginoon. Hindi pa natin narinig ang Panginoon na sabi, lalayas na ako. Amen? Hindi po, pero ang mga membro, kapag lumayas kayo sa church, hindi po nilayasan yung church. Ang nilayasan nyo, ang Panginoon. Amen? That's why, sabi ko, oo nga, no, si Lord hindi nga lumalaya. Kahit ang tigas-lagas na ng ulo namin, kahit na nagkakasana na kami, kahit na nagkukulang na kami, hindi pa sinabi ni Lord sa amin, aalis na ako. Hallelujah! Diba sabi niya nga, ang Panginoon sabi niya, I need to go to the Father, but I will come back. Hallelujah! Kasi kung di daw siya alis, hindi niya ibibigay sa atin ng Ama ang banal na Espiritu. Amen. So that's why in the absence of Jesus Christ, the Holy Spirit comes. But the Holy Spirit did not come alone. Holy Spirit, the Son, and the Father is with us. Hallelujah. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong lalayasan ng Panginoon. Hallelujah. So kahit na anong nangyayari na, kahit na may matinding pagsubok na, kahit na mayroon ng mga trials sa buhay po natin, huwag mong lalayasan ng Panginoon. Di po ba? Sabi niya sa Romans chapter 8, verse 35 to 37, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Ang kapighatian, ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil di sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na para mga tupa sa matayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya o sa atin ay umibig. Hallelujah. So, if there is really sufferings, do not leave the church. If there is persecution, do not leave the church. Amen? If there is hardship, do not leave the church. Hallelujah. Amen? Ngayon, kung may naririnig tayo, Pastor, Sister, gusto ko nang bumalik sa church, nahiya lang ako. Alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang mahiya. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Kasi di ba minsan ganyan ang nangyayari? Nahiya daw silang bumalik. Amen po ba? Kasi ang tinitignan nila tao, kaya nahiya sila. Pero kapag ang titignan mo Diyos, hindi naman umalis si Lord. At saka ang pinupuntahan mo dito, si Lord. Yung isang kapatiran natin na 3 weeks, 4 weeks yata hindi nag-church, sakto naman, talagang inagahan niya talaga yung pagsimba niya. Maagang-maaga pa siya Kasi mga 5 minutes to 10 minutes after ko na dumating, bigla siyang dumating. At nung dumating yung kapatiran natin, niyakap niya ako. Amen. Niyakap niya ako. Kasi alam ko yun, kahit hindi ako magsalita sa kanya, dahil sa tagal niya hindi nag-church, amen po ba? Kasi meron siyang naramdaman sa kanyang puso. Meron siyang, may tampo, gano'n. Pero nung bumalik siya, tuwan-tuwa ako sa kanya. And then, she really cried, and then, hinag niya ako. Sabi ko, ganyan lang po talaga. Magpakatibay tayo, magpakatapan tayo, magpatuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pala sabi ng Panginoon, sa isang kaluluwa na manumbalik sa Kanya, di ba? Libo-libong anghel ang nagbubunyi sa kalangitan. Amen? Hallelujah. So, tayo pa kaya, di ba? Kumbaga, tayo pa ba ang magkakaroon ng damdamin na hindi maganda kung ang Diyos na tinatanggap kahit na umalis na sila? Bumalik, umalis, bumalik, umalis, bumalik. Tinatanggap pa rin sila ng Diyos. Hallelujah. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya, do not leave the church. Do not leave your faith. Ang hawakan mo yung pananampalataya mo hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kahit saan kayo makapunta, kahit saan kayo makarating, amen po ba, huwag mong iiwan ang church mo. Amen? Huwag mong iiwan si Lord, huwag mong iiwan ng Diyos. Hallelujah. Isang bagay lang kung bakit aalis ka sa church. Papatay ka na. Hallelujah. If you want to transfer, sabi dun sa isang kasabihan ng church, pwede ka namang lumipat talaga ng church. Amen. Pwede ka namang lumipat ng church kung talagang hindi mo nakaya doon sa loob ng church. Pero, bago ka umalis sa church na yun, ayusin mo muna ang relasyon mo. Kasi kapag lumipat ka sa ibang church at hindi maganda ang relasyon mo doon sa inalisan ng church, ganun din ang gagawin mo doon sa lilipatan mo. Tapos aalis ka uli, ganun uli ang magiging problema mo. Hallelujah. If you don't want, sabihin mo lang, Pastor, magpapaalam na po kami, pero huwag ka mag-alala, lilipat lang po kami ng church, pero magpapatuloy po kami sa gawain ng Panginoon. Di maganda? Magkita man tayo sa labas? Pastor, amen po ba? Amen? Hallelujah! At pag niyo pong isisisi sa akin kung hindi kayo nakapag-asawa. I never, amen po ba? Hindi ko pakikialaman ang love life ninyo. Hallelujah! Di po ba? Kaya kung halimbawa, mamaya, Pastor, aalis na po ka ng church kasi lilipat na po ako sa ganitong church. Okay. I will bless you with prayer. Hallelujah. Para pag nakita naman tayo sa labas, kamusta ka na? Nakakapagpatuloy ka ba sa gawain ng Panginoon? Amen po. Kasi maraming umaalis sa church at lumilipat na lang, kaya kapag nakita mo, nagtatago. Totoo. Di ba? Pastor. Kasi nahiya sila na alam nila na umalis sila sa church nang walang paalam. Amen? Pero tandaan mo, kahit na lumipat ka ng church, same problem. Wala. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, may problema.
Amen? Kakambal na ng buhay natin ang problema. Hallelujah. Alam niyo ba, ang diablo, hindi lang sa PHJC. Amen po ba? Kahit sa loob ng ibang church, meron. Namamasya si Satanas. Hallelujah. Kaya, hindi lang dito. Kahit saan. Kahit saang iglesia. Amen po ba? Pero salamat, dahil sa iglesia ng Philippine Holy Church, we will overcome. Amen? Sabihin nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Amen? Hallelujah? Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Amen? Kung aalis ka man, magpaalam ka. O, totoo. Kasi mas maganda na yon, nagpaalam ka. Amen? Naalala ko tuloy si naalala ko si Onit, si Ninyo, si anak ni Sister Hope. Si Ninyo, di ba? Sabi niya sa akin, Pastor, iyang-iya ako sa'yo. Sabi niya, kasi alam ko, lumaki kami sa church ninyo, tas ngayon, huwag kang mag-alala doon. Sabi ko, kahit nasa kang church, amen, pare-pareho lang tayong iglesia ng Panginoon. Sabi niya, gusto kong bumalik sa Holy Joy. Sabi niya, hindi na ako pwede kasi nakakommit na ako. Huwag mong gagawin yon. Nakakommit ka sa church na yan, maglingkod ka sa church. Kasi namimiss niya daw yung worship service. Mas gusto niya daw yung worship service. Sabi ko, dahil nakakommit ka na doon, kahit gusto mo yung worship service natin, magtiyaga ka dyan. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na halos lahat ng kapatiran ganyan, yung umalis sa atin, namimiss nila tayo. Namimiss nila ang worship service natin. Opo. Makinig kayo sa mga sinasabi nila, namimiss na namin dyan, gusto na namin dyan. Opo. Yung may galit lang sa atin ang hindi tayo namimiss. Hallelujah. Pero lahat ng mga umalis, namimiss nila yung gawain ng Panginoon. Kasi iba. Amen po ba? Iba. Amen. Why? Because we are one family. Kaya kung lalabas man kayo, kung aalis man kayo, do not the missing piece be left behind. Hallelujah. Isipin niyo mabuti ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Tayo ba'y manalangin sa oras na ito. And as we pray to the Lord, Lord, forgive me. Amen po ba? Like prodigal son, sometimes I do not remember the missing piece of my life. That love of God, yung pag-ibig mo sa akin, nakakalimutan ko. Kaya minsan, nandulupay pa, minsan, umaalis ako sa iyong presensya. Minsan, gusto kong umalis sa gawain ng Panginoon. Minsan, nararanasan ko sa buhay ko na bakit kaya, alisin ko kaya yung ganitong bagay. Kasi nawawala yung pag-ibig. But since you have again revealed to us your love, let that love remain in our hearts. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoong Diyos, like the prodigal son, Father God, paulit-ulit man kami umalis, paulit-ulit man kami bumalik, Panginoong God, nakakalimutan namin, O Diyos, that missing piece, O God, that your love really is great in us, O God, at ang pag-ibig na yon, Panginoong God, ang naging dahilan kung bakit namin ito kami sa loob ng iglesia, kung bakit kami naging mananampalataya ni Kristo, kung bakit, Panginoong Diyos, ang pangako na buhay na walang hanggan, ang kalangitan na inihanda mo para sa amin, ay ang dami namin tanggapin pagdating ng araw, sapagkat iyan ang pinlano mo, bago pa lamang kami sinilang sa mundo ito, Panginoong God, ang planong iyon ay nanandyan na, inihanda mo na, Panginoong Diyos, sapagkat iba ka umibig, ibang klase ka umibig, ibang klase ka magmahal, ibang klase, Panginoong Diyos, Father God, ang paglingap mo sa iyong mga anak, Panginoong God, kaya patawad kung minsan ay nagkakaroon kami ng pag-aalinlangan, patawad kung minsan ay nagkakaroon kami ng pangamba, patawad kung kami minsan ay nagkakaroon ng takot, Panginoong Diyos, at nagkakaroon ng kawalan ng pananampalataya, at minsan, Panginoong Diyos, ay nagkakaroon pa kami ng kagalumihanan sa aming mga buhay. But thank God! Thank you, Jesus! Thank you for your love, Father God, sapagkat ikaw mismo ang nagtutuwid sa amin, ikaw mismo ang nagtuturo sa amin, sa pamamagitan ng pag-ibig mo, Panginoong Diyos. Nakita namin, Panginoong God, na paulit-ulit man kami umalis, pero paulit-ulit mo pa rin kami hinihintay at tatanggapin sa iyong harapan, yayakapin at patuloy, Panginoong Diyos, ay magkakalo pa rin sa amin ang iyong ipinangako na walang bawas,
walang labis, Panginoong Diyos, at walang kulang, Panginoon. Kaya naman nagpapasalamat kami, O God. Let this excitement of your love, O God, remains in our hearts. Let this love, O God, remains in our minds, O God. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na lagi mo itong ipapaalala sa amin. Lagi mo ito itatanim sa puso at isipan ng mga sa amin. That your plan, Panginoong Diyos, is greater than our plan, O God. Kaya naman, Ama, tulungan mo ang bawat sa amin. Kaya mo ng pag-ibig na ito na aming nararanasan, ang pagmamahal na ito na aming nararanasan, Panginoong Diyos, ay hindi namin malimutan, Panginoong God. Hindi ang kahirapan, hindi ang kahubaran, hindi ang pag-uusig, hindi ang kamatayan, Panginoong Diyos, ang pipigil sa amin, Ama, upang makapagpatuloy, upang gawin at tanggapin ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat sa amin. Ma, hayaan mo na lagi mo kaming itago sa iyong presensya. Lagi mo kaming lukuban, Panginoong Diyos, ng pag-ibig na ito. Kung kami man ay nangihina, kung kami man ay nanlalamig, kung kami man ay lumalayo sa iyo, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na lagi namin maranasan ang kabutihan ng pag-ibig mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, at pagpalain mo ang bawat isa. Kagalingan po ni Brother Narciso, kalakasan ng lahat po, Panginoong Diyos, na may makaramdaman, kalusugan, Panginoong Diyos, para sa kanila at sa lahat ng mga lupay-payat ng lamig. Ibalik mo sila tulad ng prodigal son. O Panginoong Diyos, alam kong naghihintay ka sa kanila, Panginoong Diyos, at hayaan mo na makasama namin silang muli, Panginoong God. Hindi man namin banggitin ang kanilang mga pangalan, but tonight, Panginoong Diyos, yanigin mo ang kanilang mga puso, yanigin mo sila, Panginoong Diyos, at ipaalala mo yung iglesia, ipaalala mo yung salita, ipaalala mo, Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, tunay na napakabuti mo sa amin, at inangkin namin ang katagumpayan ng lahat po ng aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang paghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Thursday.